Hindi ko alam na kayang umabot ng 300 at 85,000 milya ang isang GM na sasakyan, pero kakabili ko lang ng isa sa sobrang laking diskwento. Isang GMC Yukon na nagkakahalaga ng 75,000 na may 385,000 milya para sa sobrang murang presyo. Maaari nagkamali ako o sinuwerte. Sa video ngayon, malalaman ninyong kasama kami. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. Ako si Logan. Tara na! Nasa Starbucks ako ngayon, alas 6 ng umaga dito sa labas ng Nashville, Tennessee. At itong Yukon na binili ko, sinusubukan ko talaga sa sharing ito. Magdadrive kami sa buong bansa at maghila ng trailer mamaya habang tumatagal ang video basta't di kami itirik ng Yukon. 385,000 milya ay grabe na. Ipakikita ko sa inyo kung paano ko nabili ang sasakyan. Maraming dealer auctions tulad ng ACV auctions na pwedeng bilhan basta may dealer's license ka. Kaya akong mag-login sa app ko at parang libangan ko na rin ito. Talagang nagla-login ako sa app at tinitingnan ko kung ano ang mga available at may mga sasakyan na nakalista buong araw, araw-araw. Halimbawa, itong SVT Raptor. Mayroon ding 2,021 Jeep Wrangler. May mga sasakyan na iba-ibang hugis, laki at presyo. Kaya napadpad ako sa 2,022 GMC Yukon na ito. At ang dahilan kung bakit ito nakakaintriga ay dahil may 385,000 milya na ito. Ngayon, napakabihira nun. Ang ganitong mga trap hindi umaabot ng 100 at 20 bago masira ang cams, lifters at iba pa. Kaya sobrang interesado ako sa sasakyang ito. Kilala ko rin ang auctioneer na nagrepresenta, kumuha ng larawan, nag-appraise at nagmaneho ng sasakyang iyon. Lumapit siya at sinabi, "Craig, maganda itong sasakyan." Kaya tara, tingnan natin ang auction na ito at ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari dito. Ngayon, sinasabi ng auction sa akin ang mileage. Binibigay nito ang VIN. Marami larawan ang ibinibigay, pero mas mahalaga, binibigyan ako ng buong deskripsyon. Anumang depekto, anumang sira. Mabilis nilang tinetest drive ito para makita kung maayos ang transmission. Nagbibigay din ito ng audio, kaya pwede kong pakinggan ang makina para marinig kung may kakaibang tunog o kung may naririnig na lifter tap o anumang kakaiba na talagang nakakapagpakalma sa akin bilang isang bumibili na halos bumibili nang hindi nakikita ang sasakyan. Ngayon, kung mag-scroll up ako, pwede ko ring tingnan lahat ng mga larawan at suriin ang mga ito. Pwede kong tingnan ang loob. Makikita ko rin kung anong mga option ang meron ito. Pag scroll ko pababa, may UP raw sa pinto ayon sa taga-suri sa auction, pero mahirap makita sa larawan. Hindi ko alam kung gaano kalala ang kondisyon ng sasakyan. Sinasabi rin dito ang halaga, kaya tinatayang ang sasakyan na ito ay dapat nasa 16,000 hanggang 17,000 dolyar sa auction kahit na ganito ang mileage. Tandaan, ito ay 2022 model. Marami pa ring halaga ang sasakyan kahit na mataas ang mileage nito. Kaya kung makukuha ko ito ng mga 13 hanggang 14,000 dolyar kasama na ang lahat ng bayarin, may natitira pa ring malaking halaga sa sasakyan na yon. Para sa akin, sulit ang sugal, kaya nagbid ako. Nanalo ako. Malapit lang ito, mga 45 minuto mula rito. Pupuntahan natin at kukunin. Sige driver, dito na lang. Hanapin natin yung sasakyang may 285,000 milya. Nang tumawag ako para sabihin kukunin ko na, tinanong nila, aling sasakyan po yon? Sabi ko, siguro yung may pinakamaraming milya sa lote. Saan ako magpaparada? Kakahanap ko lang ng pwesto. Mahigit 1 oras na ako nag-e-edit ng video habang ang super ko ay nagmamaneho papuntang Cadillac dealer para kunin ang GMC Denali na may 385,000 milya. Hindi ko akalaing tumatagal pala ang mga ito ng ganito. Kaya ko ito binili. Gusto kong malaman kung ano meron sa sasakyan. Pupunta kami ni Logan para tingnan ito ngayon. Hindi ko pa rin alam kung ano meron dito. O kahit papaano, ito na ang pinakamahal na Yukon, bagong body style na Yukon na nakita ko sa buong bansa na umaabot ng mga 25,000. Nagbayad kami dahil may diskwento sa mileage at magandang history, ayos na ayos pa. Pupunta kami para tingnan kung gusto namin at sasama kayo. Papalakarin kita gamit ang saklay hanggat kaya mo kasi gusto kong makita yung isa doon. Hindi ito yon, pero sana ito na nga. Ito ay isang GMC Yukon Denali na kasing haba ng taho at talagang napakalaki. Hindi nila nilagay ang presyo nito. Tingnan natin. 75,000. 75,000 para sa truck na ito dito. 75,000. Isa itong 2024 na model. Isa itong Denali, isa itong Ultimate. Bumili kami ng SLT na bahagyang mas mababa sa Denali kaya kulang sa ilang features. Ang Ultimate naman, totoong Ultimate. Ang video ngayon ay mula sa Monarch. Adam, paano mo binabantayan ang pera mo? Paisa-isang barya. Subukan mo ang Monarch gamit ang promo code na ibibigay ko. Ang Monarch ay portfolio planning na pinagsasama lahat ng pera mo sa isang lugar. Kaya nitong ilink ang bank accounts at credit card statements mo. Pwede mo rin itong ilink sa mga account ng mahal mo sa buhay para alam mo kung magkano ang ginagastos ninyo
ninyo at kung magkano ang natitipid ninyo. Kung may goal kayong pinaplano, tutulungan ka nitong magplano para maabot yon. Kung nagpaplano ka para sa bahay, o kung napaplano ka bumili ng bagong kotse, o kung tumataas na ang bayad mo sa kotse, ipapaalam nito sa'yo. Nakakatanggap ako ng notifications kapag tumataas ang gastusing medical ko o mas malaki ginastos ng asawa ko kaysa plano. Inaalerto ako ng Monarch app. Ina-update ka rin ba nito sa credit score at report mo? Oo, ginagawa nito yon. Kaya kung gusto mong pumunta sa isang lugar para makita ang lahat at magkaroon ng isang malinis na dashboard para matulungan kang subaybayan ang lahat ng kita at gastos mo, pati na rin ang net worth mo, credit score at marami pang iba sa isang lugar, siguradong subukan mo ang Monarch. Simulan ang libreng trial at makuha ang 50% diskwento sa unang taon ng Total Money Clarity sa pag-scan ng QR code o pag-click ng link sa description gamit ang code na WHEELS50. Tinatangkang patunayan sa akin ni Logan na kaya niyang maging mas mabilis kaysa sa akin kahit naka-crutches pa siya. Hindi ginamit, bagong 2026 Cadillac Escalade. Hulaan mo presyo, Logan? Platinum. Oo, hindi ito V, 8383. Mali, 130,000 plus buwis at rehistro para sa truck na to. 130,000 para sa bagong Escalade na balang araw ay bibiguin ka rin at gagastos ka pa ng dagdag na $22,000, 22,000 para palitan. Ano sa tingin mo ito? Maganda lang kaya ang halaga nito sa Taon? Magandang tanong. Kasi ilang beses ko na rin ginawa ang video na ito. Bumibili ako ng mga 2015 at 2016 na may mga 150,000 milya sa halagang 10 hanggang 12,000. Kaya isipin mong gumastos ka ng 100,000 at 30,000 ngayon, pero sa loob ng 10 taon, magiging 10 hanggang 12,000 na lang ang halaga nito. Ngayon, nakakabaliw na 15 taon nang lumipas, hindi naman ito 100,000 at 30,000 pagkatapos ng COVID. Ginamit ng lahat ang pagkakataon para itaas ang presyo ng lahat. Kaya yung dating 100 noong 2015 pagkalipas ng 10 taon, naging 130 na yung 80 o 90. Noon na yon ay 130 na rin. Ganyan ang epekto ng inflasyon. Anong sabi mo? Hindi lang ito ukol sa supply at demand. Noong COVID, mahirap makuha ang mga kotse kaya may patong sa presyo dahil kulang ang supply at mataas ang demand. Ngayon, hindi na ganon kataas ang demand. Parang normal lang ang demand at sobra-sobra ang supply, pero nagtataas pa rin sila ng presyo. 130,000, 130,000 para sa isang sasakyan. Tingnan natin itong Escalade. Escalade na nagkakahalaga ng 130,000. 130,000. Alam niyo bang sobrang mahal ng mga Cadillac? Naalala ko dati, pumunta tayo sa Jeep dealership at pwede namang mag-list ng isa ng mas mura. Oo, ang Cadillac ay premium at isa sa pinakamagandang brand. Kaya nagbabayad ka ng premium luxury tax sa mga Range Rover, Escalade at G-Wagon. Yan ang tatlo. Sabi niya, ang Range Rover ang pinakamabilis bumaba ang halaga. Ganon din ang mga Escalade. At ganon din, hindi kasama ang G-Wagon dahil hindi bumababa ang halaga nito. Yung Escalade, mabilis bumaba ang halaga. Pati ibang Mercedes, mabilis din bumaba ang halaga. Maging Range Rover, mabilis din bumaba ang value. Kung makahanap ka ng maayos na unit kahit mataas ang tinakbo pero kumpleto ang service history at isang may-ari lang, pwede mong makinabang sa lugi ng iba. Oo, ang Jeep Wrangler at iba pang Jeep products parang karaniwang sasakyan lang at di umaabot ng $100,000. Pero ang F-150 umaabot ng $80,000. Umaabot ng $80,000 ang puting Silverado High Country, kaya mahal talaga kapag brand new. Noong COVID, paglabas mo ng dealership, tumataas ang presyo ng kotse at pwede mo pang mabawi ang ginastos mo kahit bago pa. Hindi normal ito sa kasaysayan ng sasakyan. Madalas, agad bumababa ng 20% ang presyo ng bagong kotse pagkakuha mo. Kaya kapag gumastos ka ng 100,000, paglabas mo pa lang, nasa 80 hanggang 85,000 na elang halaga dahil second hand na, hindi na brand new ang kotse. Hindi mo na mabibenta sa parehong presyo o mababawi ang buong halaga. Wala na tayong ganyang mga bagay na yon. Puro mahirap na lang makuha tulad ng ilang Porsche na may mahabang waiting list, pati Z06 wala na rin. Yung mga sobrang hirap makuha tulad ng ilang Ferrari at Lamborghini SVJ, tumataas ang halaga dahil bihira. Pero ang mga ordinaryong kotse, bumababa ang halaga kaya malulugi ka. Sobrang bait ng mga tao. Sobrang bait ng lahat ng staff sa Linus Cadillac GM kahit hindi pa nila alam na dealer kami. Kadalasan mabait lang sila sa customer pero sa dealer hindi. Pero doon, maayos silang kausap, lalo na sa kanya. Kwento sa likod nito, nabanggit ko na ata ang kotse. Pag-aari ng resort at may 15 silang ganito. Lagi itong pinaservice sa Cadillac GM dealer. May malalim na UP ito.
Hindi ganyan ang itsura nito sa litrato. Hindi ko nakita na ganito sa picture. Naisip ko kung kaya ba itong ayusin ng taong nag-aayos ng pintura at UP o hindi. Grabe, parang butas ng bala. Ayokong ipapintura ito. Nantataka ako kung ano ang nangyari dito. Alam ko na may sira itong pinto based sa litrato, pero hindi talaga ganun ang itsura nito sa picture. May ipinapakita ang litrato pero mas malinaw talaga ang ganitong video. Mas okay sana kung may video walkaround ng mga sasakyan. Bukod doon, dapat perpekto ang sasakyan kaya dito, ito pinaservice bawat 3 hanggang 5,000 milya sa dealer. Nakakabilib talaga. Umabot ito ng 385,000 milya. Magaganda ang mga gulong at 20 pulgada ang mga rim natin. Lampasan muna natin ito. Maganda rin ang quarter panels. Mukhang ang Quail Valley ang resort na nagmay-ari nito. Walang kalawang kasi galing ito sa timog. Kaya nakakabilib talaga. Oo, magandang driver side. May remote starter ba tayo? Umandar siya. Walang ticking, walang kakaibang tunog mula sa makina. Ang astig ng truck na to, kita mga bakas ng biyahe sa highway at tama ng mga insekto sa grill at bumper, pero iniisip ko kung kaya nating alisin ang karamihan dyan. Tiyak kong laging malinis ang sasakyan kung palagi silang sumusundo ng kliyente. Buksan natin ang pinto at silipin loob. Para sa akin, sakto lang ang level ng luxury nito. Gusto ko yung metallic blue kasi ang dilim sa litrato. Asul ba ito? Asul ito, metallic blue. Kailangan mong tingnan sa liwanag. Kulay brown at gray, parang grayish na leather. Di ko gusto yung bench row seats pero kailangan para magkasya lahat ng pasahero. Mas prefer ko sana captain's chairs. Kaya may sliding middle row tayo. Ang laki ng espasyo sa likod, kasya lahat ng golf clubs dito. Wala lang DVD player. Pagpunta sa likod, dapat mabuksan natin ang hatch. Ayokong buksan yan sa bakod. Gusto ko yung brown trim. Imbes na heated steering wheel, heated steering, manibela. Kailangan natin yan sa Florida. Parang bagong kotse na may halos 400,000 milya. Ulitin mo yan para sa iba. Bagong kotse pero 400,000 milya na. 380, 5,200 at 6 na milya. Wow! Mukha talaga siyang bagong kotse. Sinusundo nila yung mga medyo may kaya na lalaking pupunta sa golf trip. Hindi sa pagiging seksista, pero may mga babae ring sumasama sa golf trip ng ibang babae. Kaya kailangan malinis at maayos ang mga ito. Kailangan ay maayos ang pagkakaalaga. Kailangan laging inaalagaan at dinidetalye. At kung ganito karami ang tinatakbo nila, isa itong investment. Kailangan din silang regular na pinapaservice. Nakakatawa nga eh. Ilang beses mo kaya sa tingin na bubuksan ang hatch na ito dahil sobrang gamit na ng platinum sa loob. Ang lawak ng espasyo sa likod, may power seat buttons pa. Gumagana kaya ito? Ang galing. Gustong gusto ko talaga ito. At gumagana pa ba ang power hatch? Oo, gumagana pa rin. May tow package sa ilalim at 5.3 litrong V8 ito. May mga gas-gas na kayang ayusin dahil hindi naman nabasag o nabitak. Aalisin natin ang Quail Valley sa buong sasakyan at ibubuff ito. May nakita rin akong mga bagay sa taas na tatanggalin ko. Maganda ang gulong, parang naka-jackpot tayo. 1 oras pang biyahe pa uwi. Makakarating kaya ito? Alam mo kung anong laging sira sa ganito? Yung adjustable pedals. Gumagana ba ang power adjustable pedals? Nasaan ang power pedals? Gumagana ba ang aircon? May heated seats ba? May cooled ventilated seats ito. Kaya ibang video ang lalabas o baka nailabas na. Dinala ako dito ni Logan sa expedition namin. Hindi ko alam ang gagawin sa sasakyan. Maaring lumabas na o hindi pa ang video. May kakaibang kalabog ang transmission na bigla-biglang lumalabas kapag mainit na ito matapos imaneho ng mga 30 minuto. Hindi ko alam ang gagawin kaya dadalhin na lang namin ito sa auction. Wala akong oras para ayusin ang transmission ng expedition. Sinubukan ko na pero hindi ko talaga kaya. Wala akong oras at pera para sa sasakyan na ito kaya ibebenta na lang namin agad. Sa negosyong ito, kailangan mabilis maibenta ang mga sasakyan. Hindi ako pwedeng magkaroon ng mga project car kung saan na nakatali ang pera ko. Kaya tatakbuhin na lang namin at ihahatid na sa auction na yon. Pag uwi na kami, sasakay siya sa Yukon kasama ko. Sana makarating ang Yukon sa auction at makauwi kami. Sa ngayon, di pa ako nadidismaya. 10 minuto pa lang ang lumipas pero wala akong nararamdamang panginginig sa transmission na karaniwan sa mga ganitong sasakyan. Kaya sa torque converter, minsan may mga issue na mararamdaman mong nag-aalangan o hindi nagsishift sa tamang oras ng inyinig sa maling RPM. Ganyan din sa Cadillac na asawa ko.
Simula 60,000 milya ganun na. Ngayon, 100,000 milya na palagi pa rin. Dito, wala akong nararamdaman nun. Maayos at tahimik ang makina at maganda ang hatak. Parang bagong kotse ang takbo nito. Malamig ang aircon. Gumagana ang mga ventilated na upuan. Sa ngayon, maayos lahat dito sa truck na ito. Ngayon, gagamitin ko pa ito. Meron pa kaming hindi bababa sa 60 milya pa uwi. Magandang test drive yon. May kilala akong PDR guy, isang taong nag-aayos ng pintura at UP. Natatanungin ko kung kaya niyang ayusin ang pinto ko. Meron din akong isa na dumadaya sa akin. Titingnan ko kung kaya nilang ayusin at kukunin ko ang presyo sa dalawa. Siguro sa part 2 na yon. Sa ngayon, ayos naman. Uwi na natin ito at basta't walang masira sa akin, itutuloy natin ang video na ito sa shop ko. Ayan, 2 susi, 2 remote, lahat ng libro nandun. Malinis, na detail, all-weather na floor mats. Tingnan natin kung mabebenta ito. Naihatid na ang expedition sa auction. Ihatid ako ni Logan pa uwi para matapos ko ang mga video. Hanggang ngayon, perpekto at maganda pa rin ang takbo nito. Maayos ang pag-shift, tahimik ito, lahat gumagana. Sobrang saya ko ngayon. Tingnan mo, paano ito i-recline? Ang luwag ng legroom. Pwede mo pang slide ng todo paabante o paatras. Sige, ihatid mo ako pa uwi, driver. Hindi masama, di ba? Maganda at ligtas ito, kaya siguro ito na lang ang gamitin mo. Mas matipid sigurado to sa gasolina kaysa Wrangler. Tumigil tayo sa Wawa para bumili ng merienda. Kung di ka pa nakakatigil dito, may namimiss ka. Mungkahi ni Logan. Balik tayo sa highway at tingnan kung makakauwi. Hindi ko nakuha ang startup screen, pero ang astig ng animation, gumalaw mula dulo hanggang kabila. Pindutin ang start button. Wala nang interesting ngayon. Na-miss ko na pero sinusubukan ko pa rin magbigay ng halaga sa mga video na to. Alam kong madaldal ako pero lagi kong pinapaliwanag kung bakit ko ginagawa ang mga bagay. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ako nag-appraise ng kotse. Gagawin ko ulit itong hiwalay na video. Pero paano ko nga ba ina-appraise ang isang sasakyan na nagkakahalaga ng 385,000 o 60,000 o 80,000 dolyar? Dati, bago pa ako nagkaroon ng cellphone at mga app, pumupunta ako sa mga website tulad ng edmunds.com, kbb.com o nada.com at tinitingnan ko ang trade-in value. Sinusubukan kong ibenta lahat ng mas mababa sa presyong private party para nasa trade-in o yung tinatawag ng mga dealer na MMR, yung Manheim Market Report. Sinusubukan kong magbenta malapit sa halaga ng Manheim Market Report. Ngayon, para magawa ko yon, kailangan kong bilhin ito ng mas mababa sa halagang yon at ako na rin ang gagawa ng mga repairs. Kailangan kong makakuha ng magandang deal sa mga kotse na mas mababa sa MMR. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko ito ginagawa at kung paano ko ngayon ina-appraise ang kotse ng mas madali. May app ako sa phone na Laser Appraiser na lagi kong nababanggit. Dealer app ito na tumutulong mag-scan ng inventory at sasakyan para makuha ang halaga at ulat ng kasaysayan ng sasakyan. Kaya kung pupunta ako sa VIN scanner tool ko dito, magagawa kong iscan ang VIN ng GMC Yukon na ito. Mula doon, lalabas ang mga halaga ng kotse, ang mileage, at bibigyan ako ng mga ulat ng kasaysayan ng sasakyan. Kaya pwede akong mag-scroll pababa at makita na ang tantiyang presyong retail ng kotse na ito para sa isang SLT ay 37,000 dolyar. Kung ito ay may humigit kumulang 65,000 milya. Kung bababa ako sa Manheim values, MMR ay 14,550. 14,550, ang adjusted retail ay 20,500 dolyar para sa kotse na ito. Kotse pa rin, kaya ang MMR ay 14,550. Ito ang aasahan kong makuha kung ipapa-auction ko ito sa ibang dealer sa kasalukuyang kondisyon nito. Adjusted wholesale, 12,000. Ipinapakita ng Black Book na 24,000 dolyar pa rin, kahit na may 385,000 milya na. Mukhang medyo mataas yon. Sa JD Power, ang pinakamababa ay 18,000. Tapos kahit ang Kelly Blue Book ay sobrang layo dahil sinasabi nilang 600 dolyar lang ang halaga nito. Kung i-click ko ang Carfax link, makikita ko ang buong ulat. Kaya ko binili ang sasakyan na ito. Ito ang mahalaga sa akin. 2022 GMC Yukon XL SLT. Ipinapakita ng Carfax na ang retail value ay 27,630 dolyar base sa milyahe at kasaysayan ng sasakyan na ito. Ang wholesale nandyan pa rin, 20,480 dolyar na yon, ito ang mahalaga. Carfax, isang may-ari lang ang sasakyan, huling pagmamay-ari sa Florida. Kapag nag-scroll ako dito, ito ang dahilan kaya hindi ako natakot bilhin ang sasakyan. Binili ito brand new sa Cadillac GMC dealer at regular na pinaservice. Makikita mo sa mileage na lagi itong napaservice. Midas, 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 Midas. Bawat isa parang grabe. Noong 2022, wala pang isang taon, meron na agad itong 87,000 milyang lupit nun.
Ngayon, pwede ko nang scroll pababa at makita lahat ng oil change pati serbisyo ni Linus Cadillac. Ginawa nila ang exterior trim nung 2023, kaya parang taunang serbisyo. Kasama rin lahat ng serbisyo ng Midas. Naaksidente ito sa harapang kanto noong 2023 Midas. May ilang service din ginawa rito ang Mullinax Ford. Sige, noong 2024 sinimulan ng GMC dealer ang ilang trabaho sa sasakyan. Sinek ang AC at heat system, sinek ang refrigerant at pinalitan ang exhaust manifold. Pinalitan ang ilang panlabas na trim at intake manifold gaskets. Kaya ngayon, nagsisimula ang seryosong pagkukumpuni pag mga 200,000 milya na at 2 taon na ang edad nito. Napalitan na rin muli ang mga oil filter. Midas, Linus GMC, 236,000 milya. Sinuri ang AC at heating system, pinalitan ang AC compressor at serpentine belt, nilinis at inayos ang sasakyan. Sinuri ulit ito sa dealership at dumaan sa lahat ng proseso. Pinalitan ang engine computer powertrain module na mahalaga at hindi maiwasang pagkumpuni. Palaging kailangan ito ng mga truck. Hindi ako makapaniwala na umabot pa ito ng 245,000 milya bago nangyari ito. Kung titingnan mo, inayos at pinalitan nila ang camshaft, powertrain control module at mga lifter ng sasakyan. Ibig sabihin na ayos na ang head gaskets, camshaft, lifters at lifter trays sa GMC dealer. Tinatayang 15 hanggang 20,000 dolyar ang nagastos sa pagkukumpuni niyan mga 70,000 milya nang nakalipas. Yan ang mamaling mga pagkukumpuni. Nagawa na rin ang transmission service. Lahat ng kailangan sa sasakyan na ito ay nagawa na, kaya kampante akong bilhin ito. Balang araw, dadalhin ko ito sa cross-country road trip kasama pamilya ko at dasal na walang problema. Di ko alam bakit mahilig akong sumugal sa ganito, pero sulit naman. Pwede mo ring i-download ang Laser Appraiser app. Ilalagay ko ang link sa description para ma-download mo ang Laser Appraiser at makagawa na account. May insentibo rin kapag binanggit mo ang pangalan ko. Ilang araw nang lumipas at napakaganda ng Yukon. Ginamit ko ito sa paghakot ng bato para sa bahay na nire-renovate. Ang ganda at maayos ang takbo at pag-shift ng transmission. Yung aircon, di masyadong malamig sa tag-init dito sa Florida. Mas kaya pa nitong lumamig ng husto. Sa susunod na video, susubukan nating lagyan ng charge ang aircon. Nakuha ko na rin talaga ang certification ko para sa aircon. Kaya meron tayong bote ng 134A na dati ay $99 lang. Hindi pa ganun katagal. Bago mag-COVID, $99 lang ito. Ngayon, nasa 300 hanggang $350 na ang isang 30 pound na tangke. Grabe. At yung mas bago, ano ulit? 1, 2, 3, 4? Yun na ba ang bagong Freon? Hindi siya kasing epektibo, mas mahal at madaling magliyab. Ano ang naging upgrade? Ano ang nagbago? Ano ang mas maganda sa bagong Freon? Mas mahal, madaling magliyab at di kasing epektibo. Wala akong alam dyan. Sa susunod na video, magcha-charge tayo ng AC. Umasa akong mawala na ang mga love bugs sa highway ng Florida. Kung naranasan mo na ito, taga Florida ka man o bumisita, alam mo ang love bugs. Kapag hinayaan mo silang dumikit ng ilang araw, tumitigas silang parang semento at hindi na talaga matatanggal. Baka kailangan nating gumawa ng video kung paano tanggalin ang love bug sa sasakyan na ito dahil marami pa roon. Malalaman natin sa susunod na video. At saka, sa 385,000 milya, sinasabi nitong palitan na agad ang langis ng makina. Ngayon, ayoko magpabaya sa pagpapalit ng langis sa ganitong klaseng sasakyan, kaya gagawin din natin yon. Sa ngayon, ayos naman, 385,000 milya. Nagbayad ako ng 13,000, 600 naging 14,000 pagkatapos ng mga bayarin. 14,000 para sa isang 2022 GMC Yukon na 70,000 ang presyo nung bago masasabi ko ang sulit na yon. 14,000 para sa isang GMC Yukon na may 385,000 milya. Sa tingin ko, sulit pa rin kasi maayos pang takbo. Ewan ko lang, ano sa tingin nyo? Nice ko ring malaman. Bibiliin nyo ba ito? May YouTube channel ako, kaya akong sumugal sa mga ganitong sasakyan. Pero sa totoo lang, kapag natapos na natin ito, hindi ko naman kailangan kumita ng malaki agad. Makakabuo rin ako ng 1 milyon sa paglipas ng panahon, hindi naman palagi. Kung may gustong kumuha nito sa presyong gusto natin pagkatapos, kapag naisama ang lahat ng gastos natin, mga 1,000 ang patong sa binayad ko, makakatulong na yon sa renta. Makakatulong din yon sa insurance ko. Nakakatawa, yung mga nanonood ng channel ko, sinasabi nila, ibibigay ko sa'yo kung magkano mo binili. Ayos lang, pero gumagastos ako ng mga 10,000 kada buwan para patakbuhin ang negosyo na to. At malamang mas malaki pa pagkatapos ng pasahod, workers camp, insurance at iba pang bagay. Kaya kailangan kong magpatong ng presyo, hindi dahil sa sakim ako.
Malaki ang gasto sa pagpapatakbo ng negosyong ito, lalo na dito sa Florida. Kung matagal ka nang nanonood ng channel ko, alam mo na yan. Kaya magkakaroon siguro ako ng espesyal na presyo sa pangalawang video. Kung may interesado dito sa kasalukuyang kalagayan nito, malamang nabenta na to bago mo pa mapanood ang video na ito. Sa pangalawang video, pagkatapos ng lahat ng nagastos namin, magdadagdag kami ng $1,000. Makakatulong yon para matakpan ang mga gastos namin. May makakakuha ng napakagandang truck at tawagan ako pag umabot ng 500,000 milya. Salamat sa panonood, kita-kits sa part 2.